Kung sa tingin mo'y hirap ka na sa buhay, alalahanin mo, meron pang ibang tao dyan na mas naghihirap talaga, pero lumalaban ng patas. Katulad ni Kuya dito, meron siyang hinihila na parang kariton na ang dami tsaka ang bigat. Yun nga lang, walang gulong. So, damang-dama po talaga yung hirap, no? Tsaka, meron pa siyang hawak-hawak na isang bata. So, dito mo talaga marirealize na life is sometimes hindi fair. So, maaawa ka talaga sa kanya at mapapaiyak ka habang tinitignan mo si Kuya dito. Grabe, mapapaiyak ka talaga. So, sulyapan ulit natin si Kuya. Makikita nyo talaga na tumambad na ang bigat-bigat ng hinihila-hila niya, kariton na walang gulong. Ayan, tapos meron pa siyang bata na hawak-hawak. Tapos, ito yung mapapatouch ka talaga, no? Yung nag-rest muna siya, and then, pinunasan niya muna yung kanyang pawis, tapos, parang napaisip siya na grabe talaga ang buhay. Hindi talaga minsan fair, no? Kaya kung akala mo talaga na ikaw lang ang naghihirap sa mundo, nagkakamali ka. Bale, hinanap ko yung source ng video. So, nakita ko siya sa TikTok. And then, tinitignan-tignan ko yung original uploader at ito yung natuklasan ko. Ito naman yung original uploader, probably kasi nailulshinta yung nakita natin sa watermark. So makikita natin dito yung mga uploads niya, pero hinahanap ko yung video na in-upload niya tungkol sa mama na grabe yung karga-karga niya sa kalsada, na hindi siya kariton ha, wala siyang wheels. So parang pinupulpul talaga niya yung yung mabigat na gamit niya. So dito wala kang makikita. Ibig sabihin, may dalawang possibilities. Number 1, baka dinilit na niya. Or number 2, baka na-delete yung profile niya at nag-create siya ng bago dito. At number 3, baka private niya para hindi natin makita. So, yun yung possibilities, kaya wala dito sa profile na to. Napag-alaman ko din doon sa comment section na mukhang somewhere in Indonesia itong video na to, or yung uploader tsaka yung kay Kuya. Ang isang palatandaan dyan ay yung signage na Ramadan. So, syempre, alam naman natin na Muslim-dominated ang Indonesia. And then, secondly, makikita mo yung background. So, mukhang nasa metropolitan area kung saan nakuhanan ang video na ito. So, yung mga metropolitan area sa Indonesia, Jakarta, syempre, yung capital nila, parang ganito din, urbanized area. Tapos, Medan, pwedeng Surabaya, Yogyakarta, yung mga ganon na nakuhanan yung video na yan. So, makikita mo na hindi lang dito sa Pilipinas nangyayari ang ganitong challenge na kung saan, kung feeling mo, ikaw lang talaga naghihirap dito sa mundo, isipin mo si Kuya na nasa ibang bansa and almost similar setting din sa Pilipinas, which is in a developing mode. Ito naman yung ating reaction. So, disclaimer, basing on my own experience lang ito ha. So, education is really the best foundation para magkaroon ka ng magandang buhay. So, kahit na hindi ka man katalinuhan or ipinanganak with a very bright na intellectual quotient, at least, no, ang importante na ipapasa mo yung mga subjects mo hanggang sa magkaroon ka ng diploma. Kasi kapag meron kang pinanghahawakan na educational achievement, lifetime po yan. So, ang edge mo dyan is makakahanap ka talaga na stable na trabaho. So, kung i-compare mo talaga yung diploma versus diskarte, you are dealing with the comparison between long-term and short-term. Kapag long-term kasi, andyan yung diploma, yung pinaghirapan mo na pinag-aralan mo ng ilang taon, syempre, ang katumbas niyan, long-term din. Yung short-term na yung tinatawag nilang diskarte ay pwede ngayon kumikita ka, pero bukas baka hindi na. Hindi siya stable. And walang kasiguraduhan. Pero syempre naman, pwedeng pagsabayin ang diploma at diskarte. Yun nga lang, mauuna pa rin ang diploma. So, nasa sa inyo rin yan. You can correct me if I'm wrong, pero para sa akin, yun yung experience ko, and nagpapasalamat ako na kahit hindi ako honor roll, hindi ako ipinanganak na okay yung IQ ko, basta proud ako sa sarili ko na at least nakapagtapos ako. So, hindi ko naman yun pinagyayabang, but then, I'm very thankful na nabigyan ako ng opportunity na yon at hindi ko siya sinayang noong time na
na nag-aaral pa ako. So, yun yung laging nating tandaan na para hindi tayo magiging challenge sa buhay natin, wag nating sayangin yung opportunity na mag-aral. So sana may natutunan kayo dito sa video na ito. You may correct me if I'm wrong. So sorry naman sa mga grammar Nazi kung mga wrong grammar yung mga pinagsasabi ko na English. So thank you guys. Follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po. And thank you. Have a nice day and knowledge is power.